Ngayong Pasko, abala ka na naman sa pagluluto. Piliin lang ang safe at trusted na LPG, Petron Gasol. Tama sa timbang, safe pa ang pamilya ngayong Noche Buena. Ang sigurista, Petron Gasolista. Maggie Magic Sarap. Mag-magic ngayong Pasko. Sa unang hirit, serbisyong totoo ang unang hirit. Ang saya-saya sa unang hirit. Okay, nagbabalik po kami sa unang hirit at narito agad ang mga balitang dapat nyo malaman sa ating top hirit. Condo unit na nagkakahalaga ng 14.5 million pesos. Yan ang isiniwalat ng prosecution panel na binili umano ni Chief Justice Renato Corona at gagamitin nilang ebidensya sa impeachment trial ng punong maestrado. Ang high-end condominium unit na binili raw ni Corona at asawa niya noong 2009 sa Bonifacio Global City sa Taguig, kakwestiyonin daw ng prosecution sa korte. Yan ay kung kasama ba ang naturang condo unit sa 2010 Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng Chief Justice. At dahil isa lang daw ito sa 4 umanong condominium na napaulat na binili ni Corona, kakwestiyonin din ng prosecution sa trial kung kaya niyang bumili nito sa sahod na di lalampas sa 100,000 piso kada buwan. Challenging the Chief Justice. Tugon naman ang... Okay, tugon naman ang kampo ni Corona. Tinalaki na niya ito sa kanyang reply sa article of impeachment. Dito inamin niyang nakabili nga sila mag-asawa ng 300 square meters sa condominium sa Taguig na binabayaran daw niya ng by installment. Sa kanyang reply na inihain sa Senado, ginit ni Corona na idineklara niya ang kondo sa kanyang SAL-N. Alam mo ano to harassment, political blackmail. Iisa-isahin yung... Dahil siguro, aminado rin yung mga congressman na, naku, hindi papasa sa Senado yata yung article of impeachment natin. Isa-isa, marami pa yan, bago mag-16, ha? 4 ang condominium. Mag-resign na lang si Corona. Yun ang mensahe ng mga prosecutor congressman Kasi alam nila, sa ngayon ng mga senador medyo parang, teka muna, may nadali, di ba? May mga petisyon pa sa Korte Suprema. So pag inilabas mo unti-unti, condo units, ganyan-ganyan, mapepreso na yung inaakusahan mo na mag-resign na yan kaya sa mapahiya Kung pa. hindi mo mapapaliwanag kasi... Lalaban siya Lalaban ang dumi niya sa publiko. At gano'n ang nangyari kay Mercedes Gutierrez. Di ba? Bago lumabas yung mga baho niya, nag-resign na lang siya. So, meron talaga kaya siya nag-resign? Ganun ba? Hindi, pwede kang gawan Para iwasan Hindi na ba? lang siguro. Agaya nito, hulugan naman to At totoo sa konstitusyon, ang sweldo niya 100,000. Pero marami sila mga benepisyo. Parang congressman yan. Yung pag-barrel na last year, 70 million. Malay mo, matipid siya, di ba? Malay mo, binibigyan siya ng anak niya. Mga professionals din naman yung mga Pero anak niya. bawal ba sila maghawak ng business? Bawal. Bawal. Saka yung ganyan, asawa nila para explain mo nga kung paano mo na-acquire yung ganong assets. May pondo lang ang Supreme Court na hindi talaga ina-account. Di ba meron silang dapat nga ang BIR na hindi ina-itemize. Dapat nga ang BIR, Yes, pumunta lang ang BIR sa Capitol Golf, magtanong sa mga kadi. Puro lahat ng daanan mong butas, puro bayan ng congressman yung nakatayo ron. Correct. Kaya mahirap magturo 4 na daliri nasa iyo On the other hand, pagka ganitong nalalabas naman at may ilalabas namang ebidensya si CJ Corona na hindi siya talaga guilty, then maganda yun para sa kanya. Kaya parang nauna na siya, parang nata-trial by publicity. Yun, tama. So, pahiya Pero sabagay, sabi naman niya, di ba? Hindi naman siya talaga... Pero kasama naman harapin daw sa naman niya. salon. Harapin daw niya, di ba? So, exciting. Magagaling ang mga Sabakan natin abogado. yan, next, ano yun? Labanan to ng mga Jan 16. the best of the best ng mga Tutukan abogado. natin. Pero bawal nga raw ang grandstanding, sabi nila. Yan ang eleksyon. Ewan natin Matagalan lang sa rintayan, ewan siya. Magalingan na lang ang ebidensya. To the point. Wish ko lang, sabi ni Vicky. Samantala, puspusan na po ang pagsasaayos ng Senate Session Hall para sa nakatakdang pagsisimula ng impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona sa January 16. Ang mga lamesa at upuan inaayos na, maging ang carpet ng Session Hall pinalitan na rin. Sa pagtaya ng Senado, aabot sa 5 milyong piso ang paunang gastos para lang sa logistics, supply, pagkain at overtime pay ng mga kawani. At para wag raw lumobo ang budget, pag-aaralan na magsagawa ng pre-trial conference gaya ng ginawa noon sa impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Estrada. Ay, nako, medyo maulan. Medyo maulan. Bad weather? Bad weather. Nakibalita tayo sa Pag-asa kaugnay na binabantayan nilang low pressure area na nagbabanta sa Mindanao.
At makakausap natin si Connie Dadivas, weather forecaster ng Pag-asa. Connie, good morning! Yes, good morning din sa inyo, Susan. Okay, nasa na itong ating binabantayang low pressure area na sinasabing medyo nagdudulot ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Mindanao? Itong low pressure na nabanggit natin kagabi, no? Ito ay huling namatan sa line 400 kilometers east-southeast ng General Santos City. Okay. So, ito ba, Connie, anong posibilidad na maging bagyo pa ito, yung binabantayan natin? Sa ngayon po, halos hindi natin inaasahan na magiging bagyo pa ito dahil tumama na ito sa kalupaan at posibleng mag-dissipate na po ito for the next 24 to 48 hours. Oh, mabuti naman. Pero dito sa Metro Manila, like dito sa Quezon City, paggising natin medyo maulan. Ano yung asahan natin lagay ng panahon at bakit may mga pag-ulan tayo dito? Mostly cloudy po tayo sa Eastern Luzon, kasama pang Metro Manila. Dahil po ito sa tinatawag nating amihan. So, asahan po natin for within today, meron tayong mga light rains. Okay, so may mga lugar ba na may makakaranas sa mga pag-ulan kahit nalusaw na ito sinasabi yung isang binabantayan low pressure area? Actually po, hindi pa siya nalulusaw pero ina-expect natin na malulusaw siya within the next 24 to 48 hours. So, magpapaulan po rin po ito sa buong Mindanao at sa Eastern Visayas. So, posible pa rin magdudulot ito mga pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa Eastern Mindanao at Visayas. O naku, dapat pag-ingat yung mga kababayan natin dyan kahit pa sabihin hindi na ito magiging ganap na bagyo. Okay, maraming salamat, Connie Dadivas, weather forecaster po ng Pag-asa. Wala naman kay Connie, samantala. Matapos pa ma-hospital arrest naman ni dating Pangulo at kay Pampanga Representative Gloria Arroyo, nag-issue naman ng whole departure order ang Sandigan Bayan 4th Division laban po sa kanya. Yan ay matapos sampahan ng 3 kaso ng katiwalian ng ombudsman ang kongresista kaugnay ng umano'y maanomalyang NBN-ZTE deal. Bukod pa sa kanya, dawit din sa HDO si dating First Gentleman Mike Arroyo. Ang order na ito ng Sandigan Bayan, bahagi lamang ng procedure nila kapag may isinampang kaso sa akusado at mananatili ito hanggang pending pa rin ang kaso. Sa bisa ng HDO, hindi makakaalis ng bansa ang mga akusado ng walang pahintulot ng korte. Ang utos, inabiso agad ng Bureau of Immigration sa lahat ng airport at seaport sa bansa. Sa ngayon, wala pang komento ang kampo ng mga Arroyo tungkol sa HDO. Kasama rin sa HDO si dating COMELEC Chairman Benjamin Abalos, pero ayon sa kanyang anak na si Mandaluyang Mayor Benher Abalos, walang flight risk ang kanyang ama. Tumanggi namang magbigay ng pahayag si dating Transportation and Communication Secretary Leandro Mendoza na kasama ring inakusahan ng HDO. Sa ibang balita, umarap na sa piskal si Gail Bautista, pati na kanyang asawang si Hiro Furoyama para po sa preliminary investigation sa kasong murder, frustrated murder laban sa kanila. Kaugnay po yan ang pagpatay kay Rabjen Revilla, kanilang kapatid. Pero hindi pa man gumugulong sa korte ang kaso sa iba pa niyang kapatid na sina Ramona at Ramon Joseph, may bagong kaso na naman silang kakarapin. Yan ay paglabag sa Anti-Burism Act of 2009 na posibleng isampa ng kampo ni Janelle Manahan. Matapos gumalat ng umano'y sex video ng dalawa nang napaslang na kasintahan at ni Janelle. Hinala ng kampo ni Janelle ang magkakapatid na Revilla ang responsable sa pagkalat po ng video sa internet. Ang magkakapatid lang daw kasi may access sa mga gamit ni Ramjen at marin maitinagi ni Janelle magsaysay ang paratang. Lahat daw kasi ng gamit ng anak nasa mga pulis na at hindi rin sila pinayagang makapasok sa kanilang bahay. Why? Because the effect of this sex video is precisely in order to harass Janelle Manahan, to harass her so that she will feel emotional, psychological, mental stress in such a way na hindi na siya magtitistigo. Siguro kung nakita man namin yun, siguro di mas lalo itatabi namin yun, hindi namin yun ilalabas. Kasi kawawa naman yung bata, patay na yung anak ko, nasisira pa. Ganun kasakit yung ginagawa nila sa amin ngayon. Kung sino man yung may pasibuno nito para sirain ang patutuan ng anak ko, mananagot kayo sa Panginoon. Yung memory card nung DG Cup, tinanong ko sa abogado